gaya ng ating napag-aralan na ang tatlong factors sa nakakasira sa pagiging watchful ay una yung involvement and preoccupation in worldly affairs, and secondly ay yung levity and laughter, and next is bad company. Okay, so let's proceed with this, no? Nandun pa rin tayo sa unang klase ng or factor. First factor na sinabi ni Ramchal na yung involvement and preoccupation in worldly affairs, ang pakikisangkot at sobrang pag-iisip sa mga bagay na para dito sa sanlibutan. Okay? So, another words from Ramchal, sinabi niya, for the Creator, blessed be He who created evil inclination, also created the Torah as its antidote. Okay? Ang Panginoon daw na siyang may lalang doon sa evil inclination ay siya din ang gumawa ng gamot para dito. So ano itong evil inclination? Ito yung Yetzer Hara. Ito yung other side natin. Ito yung bad side natin. Yung bad side natin, pag hindi yan na-control, yan ang mag-overwhelm. Yan ang gagapi sa pagkatao ng isang tao. Kung hahayaan natin na siya ay mamayagpag at hindi natin makontrol yung evil inclination, hindi mamalayan ng isang tao, siya ay isa ng conquered. Okay? Sabi ni Ramchal, for in truth, the evil inclination is very powerful in man. And without a man's knowledge, it advances and strengthens over him and comes to rule over him. Okay? Yung evil inclination ay napaka-makapangyarihan din yan sa tao. At hindi niya namamalayan ito, ito ay nagpapalakas ng lakas ng kanyang stronghold sa tao, at mamalayan niya na ito ay tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Okay? Tapos na ang laban. So, ano ang strategy nitong Yetzer? Okay? Ang strategy niya ay hanggat maaari ang isang tao ay hindi makapag-aral ng Torah. Yan ang unang strategy niya. Na hanggat maaari ang isang tao ay hindi siya makapag-aral ng Torah o ng Musar o ano pa mang patungkol sa Torah at sa Panginoon. Yan ang kanyang unang strategy. Kaya nga, mag-i-employ siya ng kung ano-anong strategy or estratehiya pa, kagaya ng sobrang pagkaabala sa mundong ito, sa pag-isip na ito. Hanggat maaari ay abalahin niya tayo ng walang humpay, nang sa gayon maubusan at hindi na tayo makapagbuklat ng Torah. Hindi na makapagbasa tayo ng Proverbs, ng Book of Psalms. At mawala sa ating isip ang konsentrasyon ng Panginoon. Yan ang kanyang strategy. Isa sa marami niyang strategy. Pahinain ka sa pananampalataya, pahinain ka sa kaalaman sa pamagitan ng pag-abala. Which is the first factor enumerated by Ramchal.
Na pag tayo ngay naging abala na, sobrang trabaho natin, wala na tayong oras para magbasa kasi pagod na. Okay? Hindi, wala nang papasok sa atin kundi puro trabaho, puro patrabaho. Puro income, puro income, puro income. Okay? Wala nang tura. Okay? Kaya nga ngayon sa Mishnah Perkei Avot ay sabi ni Rabbi Meir ay lessen our business or occupation. Bawasan natin. Nang sa gayon ay mayroon tayong panahon para sa pag-aaral ng Torah. Okay? So, takot na takot yung Yetzer pag tayo ay mag-iisip o magpaplano na magbubuklat ng Torah. Yun ang kanyang kalaban niya. That is the only way na magamot yung ating Yetzer. Isa sa kanyang tinatanim dyan para sa atin ay yung laziness pagdating sa Torah. Laziness pagdating sa Torah. Pero pagdating sa ibang bagay, ay active tayo. Pagdating sa Torah, inactive. Kaya nga, sabi ng mga sages, okay? Walang pakialam ang Yetzer o ang evil inclination natin kahit ilang beses kang manalangin sa maghapon, kahit ilang beses ka pang mag-fasting, kahit ilang beses ka pang paiyak-iyak patungkol sa pagbabasa, hanggat hindi natin naintindihan ang tamang pag-aaral sa Torah. Kaya nga, sangayon sa biraytan ni Rabbi Pinchas ben Yair, Torah brings to watchfulness. Ang magbibigay sa atin ng kamalayan para ating maunawa yung kung paano yung sinasabing pag-iingat or watchfulness ay ang Torah. Na mayroon tayong fixed na oras sa pag-aaral ng Torah. Is either sa ating mga bahay mayroon tayong fixed time. Kung sa aga, sa hapon, sa gabi. At sinasabi din nating mga kakamim na lahat ng ating free time, kung mayroon tayong mga free time, ay dapat nating i-google doon sa pag-aaral ng Torah. Okay. Lahat ng ating free time should be used for the study of Torah. Okay. So, anong part ng ating pagkatao ang target na ma-inflict ng Yetzer? Yung evil, inclination, or the other side. Anong part ng ating pagkatao ang gusto niyang ma-inflict? Yung ating bang katawan? Ang gusto niyang ma-inflict ay yung ating soul. Kasi yung ating soul na nanggaling doon sa throne of glory ay gusto niyang i-inflict. At nang sa ganon, sa pamagitan nun, yung ating katawan ang mag-overpower sa ating soul. At hindi yung ating soul ang mag-overpower sa ating katawan. Kaya nga, ang Yetzer ay nagbibigay ng sakit sa ating soul at hindi sa ating katawan. Ang ating katawan ay nagkakasakit minsan dahil sa hindi natin alam kung ano ang ating ipapasok sa ating katawan. Yun pala yung nakakasama na. Okay? Pero ang soul, what is the difference?
What is the difference between the sickness of the soul and the sickness of the body? Sa sickness ng body, mararamdaman natin na tayo nagkasakit, nahirapang huminga. Okay. Sumasakit yung ating katawan, sumasakit yung ating dibdib, sumasakit ang ulo. Nararamdaman natin yun. At kung magkagayon, kinakailangan natin na magpa-doktor, yung dalubhasa na doktor sa katawan. Pero, ang sakit natin sa kaluluwa ay hindi natin nararamdaman. Hindi tayo nasasaktan. Natutuwa pa nga eh. Diba? Pagka ang tao ay may sakit sa soul, okay, yung iba natutuwa na maapakan ng kanilang kapwa. So natutuwa. Hindi siya nasasaktan. Okay? Alam niya nang nakakaapak na siya ng kapwa, natutuwa pa. So hindi siya nasasaktan. Yung iba ba naman, tuwang-tuwa sa kasalanan. So natutuwa. Hindi nasasaktan. So yan ang kaibahan ng sakit sa katawan at sakit sa kaluluwa. Ang tao na may sakit sa kaluluwa, hindi niya mararamdaman. Kaya hindi siya magagamot. Okay. Imposible siyang magamot kung walang tura. Dahil ito lamang ang antidote. Ang gamot sa sakit, sa yetser o sa kaluluwa ay ang tura. At walang ibang makakagamot nito kundi yun mismo na may sakit. Doon sa may sakit na katawan, kung hindi ikaw doktor, kinakailangan mong magpa-doktor para ikaw ay magamot. Pero ang sakit sa kaluluwa, kinakailangan yung mismong may sakit sa kaluluwa ang gagamot sa kanyang sarili. At yan ay sa pamagitan ng pag-aaral ng tura. And even though it would still be impossible for him to be healed of his sickness of the soul without the help of Hashem. Kaya hindi lang talaga yan binabasa, hindi lang talaga yan kinakabisa, yung tura. Hindi lang yan binubuklat. We will in need of the divine intervention. Nang sa gayon, maintindihan natin yung tura. And the more, sabi ng ating mga kakamim, the more a person studies the Torah, the more he recognizes it. Sa lalo niyang pag-aaral ng Torah, sa lalo niyang pagbabasa at pag-aaral ng Torah, lalo niyang nare-recognize yung kanyang sakit sa kaluluwa. Kaya kung ma-recognize niya yon, sasabihin niya, ay mali pala ako. At sa pamagitan ng pag-amin niyang mali ako, doon palang magagamot yung sakit niya sa kaluluwa. Halimbawa, pagnanakaw. Kung hindi nag-aaral ng Torah yan, hindi niya alam na pagnanakaw ay masama. Pero nung nakabasa na, bawal magnakaw. Okay? Sabi niya, bawal palang magnakaw. Oh. O di, once na nag-aral siya ng, may bigla lang na papasok na parang ano yan, parang sibat. Titimo ka agad yan. At once na maramdaman niya, mayroon talagang mararamdaman. Mayroong mararamdaman. Mali talaga. Yun ang driving force na ang isang tao ay to turn around 180 degrees. Buhat sa kasalanan, papunta sa Panginoon sa pag-aaral ng Torah.
So, to heal one soul, one must be a wise man. Siya ay dapat maging wise. At siya ay magiging wise man of the soul. At hindi siya pwedeng maging wise man of the soul kung hindi siya maka-experience ng illness of the soul. Nakukuha ba natin yung point dito? Hindi siya pwedeng maging wise man, hindi siya pwedeng maging pantas or dalubhasa sa sakit ng kaluluwa kung siya mismo hindi nagkasakit sa kaluluwa. Kung hindi siya nakaranas na magkasala, kung hindi siya nakaranas na magkamali, hindi siya magiging pantas. Because the more you become Chacham Hanefesh or Chacham Nefesh, ay mararanasan niya o lalo niyang nare-recognize na mayroon siyang loopholes, mayroon siyang mali, mayroon siyang kulang sa kanyang kaluluwa. Mintras nagpapakadalubhasa tayo na mag-aral ng kanyang tura, lalo nating na papansin at nare-recognize na marami akong kulang, marami akong mali, marami akong kasalanan. Kasi yung pinag-aaralan natin ang magsasabi. Okay. Yung mga pinag-aaralan natin ang magsasabi, kagana sinasabi, huwag kang magsisinungaling. Yung pagsisinungaling ng mga Pilipino, o hindi lang Pilipino, halos ng buong mundo, ng mga tao sa buong mundo, ay karaniwan na ginagawa yung pagsisinungaling. Pero kung nabasa niya sa Torah, huwag kang magsinungaling. Sasabihin niya, masama pa ng pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling, ang hindi pagsabi ng totoo, ang katumbas diyan ay murder. Ibinilang yan kasama ng you shall not murder. You shall not bear false witness against your neighbor. Kasi magkatumba sila.